Biglang tinawag ng anak ng bilyonaryo ang babaeng ito na ina. Mami. Nang makita ng lalaki, siya ay natakot. Nalaman niyang ang babaeng kanyang pinagtawanan. Siya pala ang asawa ng bilyonaryo. Hindi lamang niya pinilit si Chuzo na uminom ng alak, kundi pinabugbog din niya si Chuzo. Tina rin ay sinubukan niyang punitin ang kanyang damit. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng magsisi ang lalaki. Maya-maya lang, dumating si Chuzo sa pagtitipon ng mga kaibigan. Akala niya ito ay simpleng pagkikita. Naiwan ang asawa ng bilyonaryo at anak sa itaas. Samantalang siya, ay bumaba ng mag-isa upang makipagkita sa lahat. Ngunit nang pumasok ang babae, nakita ang kanyang dating asawa. Hawak-hawak niya si Yue at papalapit. Sinabi ni Yue kay Chuzo na, ang taong iniwan niya ngayon ay isang bilyonaryo. Namumuhay ng marangyang buhay. Sa nakaraang buhay, isinakripisyo niya ang pangarap sa medisina at nag-aral sa ibang bansa. Para alagaan siya sa bahay. Nagtatrabaho ka pa rin part-time sa pagde-deliver ng pagkain. Pero pinabayaan ka niya si Chuzo dahil sa kanyang katandaan. Sabi pa niya, sana noon ay kasama siya ni Yue, ang saya sana. Nagsakripisyo ako para sa'yo. Inabot ko ang aking karera para alagaan ka. Pero sinasabi mo pang nagsisisi ka sa pag-ibig sa akin. Wala ka bang konsensya? Bakit mo ako iniwan ng ganito? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Kung paano ka na ngayon. Ano ang pinagkaiba mo sa isang 40 anyos na babae? Pagsisihan ko ito. Bakit palagi kong gustong makipaghiwalay sa iyo? Dahil pinaparamdam mo sa akin na ako'y nadidiri. Hindi ko kailanman minahal ang iyo. Kung bibigyan ako ng pagkakataon muli ng langit, hinding-hindi ko pipiliin ang iyo. Karinig ng mga salitang ito, ang dalagang may pusong sugatan ay nagpasya ng makipaghiwalay kay Longfei. Ngunit sa daan, nagkaroon sila ng aksidente sa sasakyan. Nang magmulat ng mata, nabalik sila sa 7 taon na nakaraan. Chuzo, ipapaalam ko sa'yo. Kung pipiliin ko si Yue, gaano kasaya ang buhay ko. Kaya maghihintay ako, mula ngayon. Magkakaroon tayo ng sariling landas. Isang hiwalayan, walang kinalaman. Sa pagkakataong ito, upang hindi na magkamali muli, nagpa siya ang 2 tao na magkalayo. Sa isang kisap mata, 7 taon na ang lumipas. Si Yue ay naging isang namungunang doktor, at nag-asawa ng isang bilyonaryo. Nagkaanak pa siya ng isang batang lalaki. Samantalang si Longfei, sa pamamagitan ng alaala, ay nagtagumpay sa larangan ng pananalapi. Noong araw na iyon, nagdaos ang paaralan ng isang reunion. Nang malaman ni Chuzo na ito ay kanyang hotel, kaya't siya ay pumunta upang batiin ang kanyang mga kaklase. Dahil sa simpleng pananamit, siya ay pinabayaan nila. Higit pa rito, siya ay tinukso na parang sa kanyang nakaraang buhay. Pangit, walang sino man ang humahabol. Ngunit hindi siya nagbigay pansin sa kanilang mga salita. Sa halip, siya ay pumunta sa mesa upang kumain. Nais ni Longfei na siya ay nahihiya. Kaya kumuha siya ng tseke na $100,000 mula sa kanyang bag at sinabi, dahil sa nakaraang buhay, maaari siyang tulungan siya. Ngunit ayaw ng dalaga na makisangkot sa kanila. Dahil ang halagang ito ay masyadong maliit para sa kanya. Habang tinitingnan ng tseke sa harap, naaalala ng dalaga ang lahat ng kanyang isinakripisyo para kay Longfei. Naramdaman lang na siya noon ay parang isang biro. Kaya, ibinalik ng babae ang tseke sa kanya. Pasensya na, hindi ako tumatanggap ng bagay mula sa estranghero. Chuzo, ang pangit ng buhay mo na. Pumunta sa class reunion para maghanap ng pagkakataon. Ngayon, ako na ang pinakamatagumpay sa klase. Huwag ka nang magyabang, dahil dati kang asawa ko. May konting damdamin pa rin ako para sa'yo. Naiintindihan mo ng mali. Hindi ako kulang sa perang ito. Nakasalalay ka sa alaala ng nakaraang buhay. Upang hulaan ang hinaharap, itong $100,000 na ito ay itinuturing kong ibinibigay ko sa iyo. Dahil ngayon ay araw din ng anibersaryo ng nakaraang buhay natin. Sa hinaharap, hindi mo na maaring kumita ng pera sa pamamagitan ng paghuhula ng hinaharap. Babalik ako agad. Hintayin mo ako dyan, Chuzo. Sa oras na ito, nakita ng anak ni Chuzo ang truffle cake. Kaya gusto niyang dalhin ito sa kanyang ina. Dahil alam niya, na paborito ng kanyang ina ang kumain ng truffle cake. Sa oras na ito, napansin din ni Longfei, na ang bilyonaryo ay narito rin sa hotel na ito. Maari pang tulungan ng kanyang mga kamag-anak na makipag-ugnayan. Kailangan lang makilala ang bilyonaryo, para makapasok ka sa mataas na lipunan. Ang mga kaibigan, nakarinig ako na si Longfei ay maaari nang makipag-ugnayan sa bilyonaryo. Kaya't lahat sila ay lumalapit kay Longfei. Sa ngayon, sinasabi nilang si Longfei ay may relasyon kay Chuzo. At kanina ay sinubukan pa niyang lapitan siya. Gusto mo bang muling makipag-ugnayan sa dating kasintahan? Narinig ko yan. Agad na lumapit si Yue at tinukso ang babae. Chuzo. Sabihin mo. Gusto kong itanong sa iyo. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ospital.
Ilang buwan kang kumikita ng magkano? May kinalaman ba ito sa'yo? Bakit ganoon? Hindi ba pwedeng tanungin? Chuzu. Talaga namang nakakatuwa ka. Maliwanag na alam mong kasal na si Longfei. Ngunit patuloy ka pa rin nakikipag-usap sa kanyang asawa. Talagang walang hiya. Paano mo nakita iyon? Nagsimula kaming mag-usap at tumawa ni Longfei. Bukod dito, siya ang unang lumapit sa akin. Siyempre si Longfei. Ngayon maaari na siyang makipagkaibigan sa mga bilyonaryo. At ikaw, isang maliit na caregiver, bakit siya naging aktibo sa paligid mo? Para makipag-usap sa iyo, di ba? Narito ang 20,000 dolyar. Kunin mo ito. Pagkatapos ng klase ngayon, umaasa ako na hindi na kayo makikipag-ugnayan ni Longfei. Akala mo ba na sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, mapapaalis mo ako? Nakaraan ka nang nakipag-ugnayan kay Longfei. At ngayon nahihirapan ka. Nakita niya ito. Tiyak na hindi siya masaya sa loob. Ako ang kanyang asawa. Handa akong tulungan siya na maalis ang kanyang mga alalahanin. Itago mo na lang ang perang ito. Umaasa akong susundin mo ang mga patakaran. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Makakaasa ka. Para sa iyo, si Longfei ay isang kayamanan. Sa aking mga mata, wala siyang pinagkaiba sa basura sa kalsada. Ayaw ko na siyang pulutin. Kahit na makita ko siya, nakakasuka na ako. Ikaw. Yue, kasal na ako. May mga anak na rin ako. Mas mahusay ang asawa ko kay Longfei ng 100 beses. Kaya, hindi ko siya pinapansin. Asawa mo, gusto mo bang sabihin na mas magaling siya kay Longfei? Sabihin mo na lang. Sino? Shen Fakhen. Hindi ba siya may-ari ng malaking yaman? Napaka-insino mo talaga. Shen Fakhen ay iyong asawa. Ginang Shen. Siya ay palaging mapagpakumbaba at misteryoso. Hindi lumalabas sa publiko. Dapat mong pag-isipan ang iyong sarili. Maaari mo bang magpanggap na siya? Ikaw, asawa ng bilyonaryo. Lahat, sasabihin ko ang totoo. Sa totoo lang, ako ang asawa ng pinakamayaman. Anong nangyari? Siya, Chuzu. Sabi niya. Siya ang asawa ni Shen Fakhen. Asawa ng bilyonaryo pero sobrang simple naman ng suot. Chuzu, kung magaling ka, dapat ay tulungan mo kami, di ba? Tama ba? Oo, tama. Narinig ko na si Shen ngayon. Ay kumakain sa pribadong silid sa itaas. Chuzu, tulungan mo akong magpakilala ng kaunti. Pangulo Shen, naghanda ng cake para kay Ginang Shen. Pakilagdaan po, Ginang Shen. Direktor Lee, maaari ko bang makausap si Pangulo Shen? Huwag kang mag-alala, maayos kong hahawakan ito. Kapag dinala ko si Pangulo Shen sa labas. Magte-text ako sa iyo. Magpanggap kang nagkita tayo ng hindi sinasadya. Kaya makakaya kong dalhin ka para makilala siya ng maayos. Sige, salamat. Babalikan kita ng pagkain sa ibang pagkakataon. Pero, huwag mong maliin ang asawa ni Chairman Shen. Mahal ni Shen ang kanyang asawa tulad ng kanyang buhay. Noong nakaraan, may isang tao na hindi sinasadyang humawak kay Ginang Shen. Simula noon, hindi na siya nagpakita sa Heiching. Dahil sa pagprotekta sa kanyang asawa, maari siyang gumawa ng kahit anong bagay. Sige, huwag kang mag-alala, humingi na ako ng tulong sa aking katulong. Nahanapin ang litrato ng asawa ni Ginoong Shen. Mamaya, ipapadala ko sa iyo ang litrato. Ayos, salamat. Naka-uniforme siya. Nagsisilbi lamang para sa restaurant na Mingguo. Nagsisilbi ito para sa mga VIP na customer. Ang mga VIP na customer ay mga kilalang tao sa industriya. Ang cake na ito, marahil ay ipinadala ng Chairman Shen. Si Mrs. Shen, dapat ba? Si Chuzu ay talagang si Ginang Shen. Itong cake, siguradong ipinadala ito ni Xiaobao. Ikaw ba ay si Ginang Shen? Pakilagdaan ito. Sandali lang. Sino ang nagsabi? Ang cake na ito ay para kay Chuzu. Maliwanag na ito ay para kay Yue. O tama. Sino ang nagsabing si Madam Shen ay si Mrs. Shen? Si Yue ang asawa ni Longfei. Sinabi ni Longfei na nakipagkita siya kay Ginoong Shen.
Maaaring, nakipagkita siya kay Ginoong Shen. Pinahahalagahan ni Shen ang tao, kaya't nagpadala siya ng cake kay Yue. Tama iyon, syempre, ganun nga. Yue, pirmahan mo na. Sandali lang. Zhang Yue, sinasabi ko sa iyo, huwag kang pumirma. Ito ang cake na ibinigay sa akin ni Chairman Shen. Kung ang pirma sa papel ay hindi ang aking pirma, hindi ka patatawarin ni Shen Fokhen. Basta't may kinalaman sa akin. Daling magalit si Shen Fokhen. Kung ayaw ninyo na masira ang relasyon sa bilyonaryo, huwag kang pumirma. Chuzu, dapat ka talagang magpa-psychiatrist. Talagang may sakit ka na. Isipin mo, maniniwala ako sa'yo. Yue, ito ang aking cake. Sigurado ka bang gusto mong pumirma? Mga kahihinatnan, kaya mo bang pasanin ito? Tingnan natin. Ano ang dapat nating pagdaanan? Mga kaibigan, masyadong malaki ang cake na ito. Hindi natin ito mauubos. Mag-share tayo. Ayos lang. Kakanin mula sa pinakamayaman. Tiyak na hindi pangkaraniwan ang lasa. Pupunta ako para tumulong sa paghahati ng cake. Sa cake na ito, may itim na truffle. Talagang masarap. Ibibigay ko sa iyo. Hindi mo pa nasubukan ang cake na may dagdag na itim na truffle. Subukan mo. Sayang naman ang cake na ito. Medyo nasayang ako. Nakakahiya naman. Pasensya na, nadulas ako. Pakipunas na lang. Chuzu, anong ginagawa mo? Sobrang sakit. Ayos lang ba, Long Fei? Dumating ka sa tamang oras. Naghihirapan lang si Yue kay Chuzu. Sinaktan ulit ni Chuzu si Yue. Lahat tayo ay mga kaklase lang. Nakita niyang hindi maganda ang kalagayan ng kaibigan. Sabi niya, ibibigay niya ang 20,000 dolyar. Bakit ka nanakit ng tao? Ngayon, nandito ako sa reunion na ito. Isang malaking pagkakamali. Noon akala ko 7 taon na walang kita. Konting pakikipag-ugnayan. Pero ngayon kayo. Isang grupo ng mga basura na walang galang sa iba. Dahil sa simpleng pananamit ko, na nag-aakala kayong hindi ako masaya. Pinagtatawanan ako, inaapakan ako. Dahil gusto ninyo ng tulong mula kay Long Fei. Kaya pinagtatanggol ninyo si Yue. Sabay-sabay ninyo akong pinipilit, kinukutsa. Ayaw kong sayangin ang oras dito. Para makipag-usap sa inyo. Palem. Tigil. Bitawan mo ako. Sinaktan mo si Yue tapos aalis ka na lang. Humingi ka ng tawad kay Yue. Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ang gumawa ng kaguluhan muna. Dapat lang na si Yue ang humingi ng tawad sa akin. Bakit kailangang humingi ng tawad ni Yue sa'yo? Malinaw na ikaw ang unang umatake kay Yue. Nais lang ni Yue na turuan ka ng leksyon. Dahil patuloy mong pinagsasalitaan si Long Fei. Pinagsasalitaan niya ako. Oo, tama iyon. Sabi niya, ikaw ay basura sa tabi ng daan. Isang tingin lang ay nakakagimbal na. Ano yan? Ayaw mo bang maghanap ng trabaho? Long Fei, nabigo ka sa iyong startup at nanatili sa bahay. Gusto mo bang ako ang magtaguyod sa iyo, tama ba? Magpakatatag ka naman ng kaunti. Babangon din ako.
Kaya mo bang alagaan ang pamilyang ito? 30 na ang edad mo. Parang uod ka lang. Nakakainis ang ugali mo. Sabi niya, basura ka. Nakakasuka na ang itsura mo. Kung hindi dahil sa pag-aasawa sa'yo, hindi na ako magiging tao ngayon. Isang oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa tapos ang nanay? Talagang huli na. Kailangan ko nang makilala ang nanay. Dalhin mo na si Ginoo. Opo, Ginoong Shen. Shen Fakhen, nababaliw ka ba? Nandidiri ka ba sa akin? Chuzu, ikaw ang tunay na nandidiri dito. Gaano mo ako kinasusuklaman? Dahil nabigo ako sa aking negosyo, tinutokso mo ako at tinawag na parasito. Naghihintay akong makitang muli ka. Gusto kong ipakita sa iyo. Ngayon, gaano ako kaswerte. Bitawan mo ako. Anong sinasabi ni Longfei? Hindi ko alam. Anong ginagawa mo? Alam ko na sa nakaraang buhay, minamaliit mo ako. Dahil hindi ako kumikita ng pera. Kaya sa buhay na ito, ipakikita ko sa babae na mahilig sa pera tulad mo. Ngayon, gaano karaming pera ang meron ako? Bitawan mo ako. Anong sinasabi mo, Longfei? Mahilig ka sa pera, di ba? Sinasabi mong hindi ako kumikita. Gusto mo ba ito? Hindi ba't ito ang palagi mong gusto? Shen Fakhen, hayop ka. Gusto mo ng pera, di ba? Kunin mo lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos mabuhay muli, naging bangungot ito ng maraming beses. Naging panaginip ko si Longfei. Panaginip tungkol sa masamang kasal na ito sa kanya. Chuzu, sigurado ka bang gusto mong magpa-opera? Gawin mo na. Ang pinakamalaking pangarap ko ay magkaroon ng anak kay Longfei. Ngunit dahil sa kanyang pangarap sa negosyo, sinunod ko ang kanyang salita. Nagpa-opera ako. Ito ay nagbigay sa akin na iwan ng bata, iwan ng trabaho, ngunit ang lalaki na mahal ko pa ng marami, suddenly ay nahirapang mahalin ako. Salamat sa langit. Nagbigay sa akin ng pagkakataon para baguhin muli ang buhay ko. Longfei, ikaw ay may lahat ng gusto mong makamit na bagay. Ang iyong karera ay matagumpay na matagumpay. Ang taong nasa tabi mo ay ang babaeng pinakamamahal mo. Ayaw kong magkaroon ng anumang relasyon sa iyo. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Longfei, anong nangyari? Hindi ko rin alam. Pero kung siya ay tinalikuran ka na, kaya ngayon, kami ang papalit sa iyo, para turuan siya ng isang leksyon. Hanggang sa pahalagahan ka ni Chairman Shen. Makaasa rin kami ng kaunti. Oo. Longfei. Hindi ito maganda. Maaari nila akong buliin. Para lang mapasaya si Longfei. Kailangan kong ipaalam sa asawa. Bilisan mo. Kailangan kong makipagkita sa nanay ko. Dahil sa pinilit mo ako, gagamitin mo ang pera para mapasunod ako. Bakit ganun ka kasabik sa pera? Sige na, kaya't uminom ka ng kaunti kasama namin. Uminom ng isang baso, $100. Lumayo ka. Huwag maging masyadong matigas, uminom ka na. Tama iyon. Sabi pa niya. Siya ang asawa ng bilyonaryo, tama ba? Dito na, Ginang, Shen. Iniinom ko ang iyong kalusugan. Huwag mong kalimutan. Sabihin mong mabuti tungkol sa akin sa harap ni Ji Shen ha. Sinasabi mo pang ikaw ay asawa ng bilyonaryo.
Chuzu, talagang wala kang katinuan. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Ginoong Shen? Mahal na mahal niya ang asawa niya. Kung malaman niyang may nagpapanggap na asawa niya sa labas, patay ka na. Ihuhulog ka niya sa dagat. Ikaw ang ihuhulog sa dagat para kainin ng isda. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Mga kaibigan noon. Ngayon, sino ang makakapagpatahimik kay Chuzu? Ang perang ito sa lupa ay para sa taong iyon. Ang perang ito ay hindi bababa sa $1,000. Uminom ka na. Bitawan mo ako. Uminom ka na. Tumingin ka ng mabuti. Ang batang babae na ito ay maganda rin, di ba? Luang Fei. Matapos siyang malasing, mangangahas ka bang? Kaya mo bang makuha ang ganitong klaseng babae? Bahala ka. Magsasaya ka pa bang tumakbo? Sino ang batang ito? Bakit ka nandito ngayon? Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Nandito ako para hanapin ang nanay ko. Wala ang nanay mo dito. Sandali lang. Tingnan mo ang taong nasa likod ng batang ito. Ang uniforming ito, parang may mataas na ranggo na serbisyo. Ang batang ito ay hindi karaniwang tao. Batang lalaki, sino ang mga magulang mo? Ang tatay ko ay si Shen Fokhen. Shen Fokhen. Siya ang pinakamayamang tao sa Heiqing. Pumunta ako dito para hanapin ang nanay ko. Nasaan ang nanay ko? Xiao Bao. Nanay. Mama. Ginang, Shen. Sinabi ni Chairman Shen na dalhin kita. Nandito na tayo. Babalik na ako sa serbisyo sa itaas. Pasensya na. Talaga bang? Si Chuzu ay asawa ni Chairman Shen. Mahal, nanay, sino ang gumawa sa'yo ng sakit? Mahal ko, huwag mag-alala. Ayos lang ako. Sino ang may lakas na saktan ng nanay ko? Wala itong kinalaman sa akin. Siya iyon. Siya ang nambubuli sa nanay mo. Tama, siya mismo. Wala kaming ginawang kahit ano. Binubuli mo ang nanay ko. Lalabanan kita. Xiao Bao, ayos ka lang ba? Luang Fei, anong ginagawa mo? Chuzu, anong pinapanggap mo? Itong batang ito, at yung mga tao kanina, mga aktor din na inimbitahan mo, di ba? Aktor. Ginagawa mo ito para pasiglahin ako. Akala mo ba bulag ako? Dahil sa pagtatago ng katotohanan, na naghanap ng maraming aktor, talaga namang nag-effort ka. Akala ko ay isang artista lang. Halos naloko mo na ako. Luang Fei, huwag ka nang magsalita. Sino ang makaalam na siya talaga ang anak ni Chairman Shen? Paano mangyayari iyon? Naiintindihan ko siya ng mabuti. Hindi siya makakapag-anak sa ibang tao. Ikaw ay talagang masama. Nangangahas kang mang-api sa aking ina. Hindi ako patatawarin ng aking ama. Chuzu. Saan mo nakuha ang batang ito? Ito ang anak ko. Anak mo. Sinabi mo na, gusto mo lang ng anak sa akin. Maaari ka namang mag-asawa. Bakit hindi ako pwedeng mag-asawa at magkaroon ng anak? Alam ko naman, sinasadya mong inisihin ako. Patunayan na mabuti ang iyong buhay. Dapat naman ay marunong kang magsinungaling ng kaunti. Anong uri ng bilyonaryo ang mag-aasawa ng isang pangit na katulad mo? Baka siya'y bulag. Tama nga, paano magiging asawa ng pinakamayaman? Ang magsusuot ng mga damit na pangkaraniwan. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong pagsisinungaling. Inimbita mo pa ang mga aktor para sa pelikula. Huwag kang magbula. Sinabi ng tatay ko. Ang nanay ko ang pinakamabuting babae sa mundo. Kahit paano siya magmukha, gusto pa rin siya. Xiao Bao, hindi tayo interesado sa kanila.
Tandaan mo yan. Kapag lumaki ka, huwag mong gayahin ang mga taong ito. Kahit na ang kanilang panlabas ay maganda, hindi nito may tatago ang pagkabulok sa loob. UHMM. Anong sinasabi mo? Walang kaakit-akit dito. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Ang tunay na halaga, hindi ito nasusukat sa pera o sa hitsura. Hindi tayo dapat makipag-ugnayan sa kanila. Umalis na tayo. Oo, huminto ka. Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Chuzu? Ngayon, hindi ka malinaw. Huwag mong umalis, Longfei. Wala akong sasabihin sa iyo. Lumayo kayo. Anong wala kang sasabihin? 7 taon pa lang tayong naghiwalay. Ngayon, nandito ka kasama ang 5 taong gulang na bata. Hindi ako naniniwala na nagkaanak ka ng ganito kabilis. Sino ang niloloko mo? Ito ang anak ko. Nagpakasal ako 5 taon na ang nakalipas. At namumuhay ako ng masaya. Pakiusap, huwag mong guluhin ang buhay ko. Alam ko na ito ang paraan ng pagparusa mo sa akin. Akala mo ba ang isang bata ay makakaloko sa akin? Ang batang ito ay aktor, hindi ba? Hindi ka pa kasal, di ba? Nabaliw ka na ba? Bakit ako magdadala sa'yo? Sino ka ba? Longfei, talagang may sakit ka. Mama, ang taong ito ay talagang kakaiba. Bakit palagi siyang nagsasabi, hindi ako anak mo? Dahil siya ay may sakit. Naalala mo ba ang sinabi ko? Huwag makipaglaro sa mga tanga. Mahahawa ka. Oo, naaalala ko na. Nanay, Teron at makipagkita tayo kay tatay. Gusto kong makilala ang aking ama. Okay, dadalhin kita upang hanapin si tatay. Halika. Chuzu, hanggang kailan mo nais na magpanggap? Dahil tumanggi kang umamin. Huwag mo akong sisihin sa hindi paggalang sa luma. Dalhin ang bata sa susunod na silid para sa akin. Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Xiaobao. Nanay. Xiaobao. Hello, nanay. Yu Wei. Lumalala na ang sakit ng iyong ama. Ang operasyon na ito ay dapat isagawa ng mga eksperto sa medisina mula sa sentrong ospital. Si Dr. Chu lamang ang makakagawa nito. Nakipag-ugnayan ka na ba? Huwag kang mag-alala. Ako at si Longfei ay makikipag-ugnayan ng maayos. Kapag natapos ko na ang pulong, agad akong pupunta sa ospital para makipagkita kay Dr. Chu. Sige, kaya umalis ka na. Ako at ang tatay mo ay maghihintay ng balita mula sa'yo. Sige. Xiaobao. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Dadalin ko lang siya sa kabilang silid. Hindi siya mapapahamak, sinasabi ko sa iyo na bitawan si Xiaobao. Ngayon, huli na ang lahat. Siya ang anak ni Shen Fakhen. Hindi ka niya patatawarin. Narinig mo na ba ang reputasyon ni Shen Fakhen? Siyempre, narinig ko na. Mahal na mahal ni Chairman Shen ang kanyang asawa at anak. May mga taong nakabangga kay Ginang Shen, na siya mismo ang nagpalsyaw ng mga ito. Si Ginang Shen ang kanyang buhay. Hindi niya papayag ang may sino man na humipo sa kanyang asawa. Kung narinig mo na, pakisabi sa akin at kay Xiaobao. Dapat sana ay pinayuhan kita. Longfei, bingi ka ba? Maaari ka pang huminto ngayon. Kapag dumating na si Shen Fakhen, lina ang lahat, magsisisi ka. Sinasabi mong ikaw ang asawa ng Pangulo. Oo, si Direktor Lee ay magpapadala sa akin ng larawan ni Ginang Shen, mga 3 minuto mula ngayon. Kung maglakas loob kang magsinungaling, nasa harap kita sa harap ng iyong mga kaklase. Pipilitin kang yumuko. Bakit hindi pa siya bumabalik?
Ginoong Shen, ito ang resibo para sa cake. Pakikumpirma. Yu Wei. Sino siya? Bakit hindi pumirma ang asawa ko? Siya. Sabi niya siya si Ginang, Shen. Ano? Bitawan mo ako. Nanay. Bata, huwag ka nang magpumilit. Kapag natapos na si Longfei, makikita mo na ang iyong ina. Nanay. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Nanay. Longfei, hindi ko alam kung anong ikinaguguluhan mo. Kahit na magpakasal ako kay Shen Fakhen, o sa sino mang iba pa, wala itong kinalaman sa'yo. Siyempre may kinalaman ito, dahil sinira mo ang aking nakaraang buhay. Humiram ka ng $1,000,000 gamit ang aking pangalan. Malapit nang alista ang Ninji Corporation. Tataas ang stocks. Gusto kong mamuhunan ng $1,000,000. Kailangan lang ng halagang ito bilang panimulang kapital. Sa hinaharap, magiging matagumpay ako. Nabigo ka sa iyong pagsisimula. May $2,000,000 na utang na nakaatang sa akin. Longfei, hindi ka ba nakakaramdam ng kapanatagan sa iyong trabaho? Gusto ko lang na makasama ka at mamuhay ng simple. At magkaanak ng ating anak. Chuzu. Maniwala ka sa akin. Ito na ang huli. Kailangan mo lang mangutang ng halagang ito. Mabubuhay akong maayos kasama ka. Ayos ba? Ibigay mo na lang. Hindi ako mangungutang. Hindi ako nagkamali sa hula. Tumaas ng husto ang stocks ng Ninji Group. Kung mangungutang ka ng halagang iyon, hindi ako mangungutang ng $1,000,000. Chuzu, lahat ito ay dahil sa iyo. Nabaliw ka na. Ayaw ko nang makipag-usap sa iyo. Mayroon kang huling pagkakataon. Ibalik mo sa akin si Xiaobao ngayon na. Longfei. Hindi maayos ang bata na iyon. Kamusta ang anak ko? Mukhang labis siyang nababahala. Hindi maayos. May hika ang anak ko. Saan mo gusto pumunta? May hika ang anak ko. Nagmakaawa ako sa'yo. Bitawan mo ako. Longfei, bitawan mo ang kamay mo. Magaling ka talaga. Chuzu, hindi lang ikaw ang marunong magpanggap, kundi ang batang iyon ay mahusay din sa pagpapanggap. Binalaan kita. Ano man ang trato mo sa akin, ayos lang. Pero ang anak ko, kung may mangyaring masama, hindi kita patatawarin, papatayin kita. Chuzu, ano bang sinasabi mo? Ikaw ang nagunjok sa amin kanina. May anak ka na. Talaga bang anak mo siya? Oo. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Anong balak mong gawin? Bitawan mo ako. Sabi mo, mahal mo ako. Ikaw lang ang nagpakasal sa akin. Ikaw lang ang nagkaanak sa akin. Ikaw ay nagtaksil sa akin. Pagtataksil. Longfei, tingnan mong mabuti. Ang asawa mo ay si Yu Wei. Dahil ba dati tayong nagmahalan, hindi na ako pwedeng magkaanak sa iba. Noon tayo. Noon tayo ay mag-asawa. Tandaan mo ito.
Dahil ikaw ang unang nagbigay ng kamay. Luang Fei, ayaw kong makipag-usap sa iyo. Kailangan kong makipagkita sa aking anak. Huwag kang mangarap. Anong plano mo, Luang Fei? Bakit ayaw mong makinig sa akin? Gusto mo bang gumawa ng krimen? Nanay. Hindi ako naniniwala na magkakaroon ka ng anak. Sa nakaraang buhay, isinakripisyo mo ang karera mo para sa akin. Isuko mo ang buhay mo. Mahal mo ako ng ganyan. Paano ka makakabuo ng anak sa iba? Luang Fei, anong sinasabi mo? Anong tungkol sa nakaraang buhay? Uminom ka ba ng sobra? Anong sinasabi mo? Luang Fei, bitawan mo ako. Ang asawa ko ay talagang si Shen Fakhen. Kung sino man ang makakapagbigay sa akin kay Xiaobao, babayaran ko. Gaano karami ang kailangan ninyo? Ibibigay ko sa inyo lahat. Titingnan ko kung sino ang manggahas. Chuzu, gusto mong iligtas si Xiaobao, di ba? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Dapat kang lumuhad at pakiusapan ako. Papayagan kitang makahanap sa kanya. Lumuhad ka na. Anong sinasabi mo? Kung ikaw ay lumuhad, maniniwala akong siya ay anak mo. Papalayain kita. Sige. Lumuluhod ako. Tama iyon. Ikaw ba ay ikinasal na sa iba? Sa kasalukuyan, maaari mo ba akong bitawan? Ikaw ay talagang isang mayabang na tao. Kung hindi anak mo ang batang iyon, hindi ka manluluhod. Xiaobao, nandito ako. Tawagin ang lahat ng mga gwardya dito. Mukhang nasa panganib ang asawa ko. Luang Fei, ang sinabi mo kanina, paki-explain ng maayos sa akin. Ang tungkol sa nakaraang buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Yu Wei. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. 7 taon na. Iniisip mo pa rin ba si Chuzu? O sa loob ng 7 taon, patuloy ka pa bang nakikipag-ugnayan kay Chuzu? Si Chuzu. Hindi ko akalain, nalihim mong hinanap ang asawa ko. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong ipaliwanag sa akin. Hindi ka pwedeng umalis. May gusto ka pa bang sabihin? Sabi ko na ng malinaw. May asawa at anak na ako. Bitawan mo ako ngayon. Kamusta, Tagapangulo Shen? Chuzu. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin. Sino ba talaga ang asawa mo? Shen. Fakhen.
Ito ang ipinadala sa akin ni Manager Lee. Larawan ng asawa ni Chairman Shen. Naipadala na ito. Sigurado ka na nagsasabi ka ng totoo. Dahil naipadala na ito, kaya tingnan mo ng mabuti. Sino ang nasa larawan? Sino ba talaga? Anong nangyari? Sino ito sa larawan? Hindi ito posible. Chuzu, paano siya maaaring maging ginang? Shen. Dongfei, sabihin mo na, nag-date ka na kay Chuzu, di ba? Hindi mo ba alam ang pagkatao niya? Si Chuzu, asawa siya ng bilyonaryo. Kakalokohan, inabuso natin siya. Kaya tayo. Sinasabi ng lahat na sobrang mahal ni Chairman Shen ang kanyang asawa. Ginawa natin ito sa kanyang asawa. Kung si Chuzu talaga bang asawa ng pinakamayaman? Dapat lagdaan ang birthday cake. Kung makita ito ni Chairman Shen. Longfei, sabihin mo na, ano ang dapat nating gawin? Masyado nang huli. Binalaan kita. Hindi lamang isang oras. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng mga tao. Ang mga tao. Hindi ka nais-nais. Buhay. Di ba? Shen Fokhen, nandito ka na. Sino ang gumawa nito? Bilisan mo. Tulungan mo si Xiaobao. May hika si Xiaobao. Chuzu. Nanay. Xiaobao. But I'm glad you're okay. I'm sorry. I made you worry. Xiaobao's blood sugar was low. Next time you have to listen to me. After the surgery is done, make sure to rest well. Make sure to eat properly. Anong nangyari sa kanila? Ano bang ibig mong sabihin? Iyong mga kasama sa paaralan. Hawakan ang kanila. Huwag pansinin ang anumang isa. Ang akaya ko, kung may mangyari sa kanya, ako ay gagawin ang lahat ng paraan. Oo. Nandyan pa sila sa lobby. Kailangan kong makipagtagpo sa kanila. Ano ang dapat kong gawin? Siya si Shen Fokhen, nasa Heiqing. Walang sino man ang manggahas na humarap kay Shen Fokhen. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Lahat ay dahil sa iyo. Kaya tayo naging ganito. Bakit niyo ako sinisisi? Paano ko naman alam? Si Chuzu ay asawa ng pinakamayaman. Ano ang gagawin natin? Kung alam ko lang, di sana ako pumunta sa reunion. Baka mamamatay tayo dito, hindi ba? Hindi na ito maayos. Ikaw, nakadate ka na kay Chuzu. Siya ang asawa ng pinakamayaman. Bakit hindi mo alam? Maligayang kaarawan, mag-wish ka na. Ang una kong hiling ay, maaari kong pakasalan si Longfei. Ang pangalawang hiling ay, ako at si Longfei ay may sariling bahay. Ang pangatlong hiling sa kaarawan ay,
Makakapag-anak ako ng isang bata para kay Longfei. Magkakaroon ng anak. Wala kang kausap na nahihiya. Walang masama doon. Gusto kita. May masama bang magkaanak sa taong gusto mo? Ako si Chuzu. Gusto ko lang magkaanak kay Longfei. Sabi niya. Gusto lang niya magkaanak sa akin. Longfei, okay ka lang ba? Wala akong masama. Chuzu, pakiusap, patawarin mo kami. Wala kaming galit sa iyo. Ang talagang may galit sa iyo ay sina Longfei at Yue. May mata ang langit, may puso ang lupa. Ako, maaari mo bang parusahan sila? Tama iyan, patawarin niyo kami. Hindi ba tayo magkaibigan? Huwag mag-alala. Ang pang-aapi ninyo sa asawa ko. Bibilangin ko ang bawat isa. Lagda ng tumanggap ng cake. Isulat ang pangalan na Yue. Sino si Yue? Narito siya. Pangulo Shen. Pinahiran niya pa ng birthday cake si Chuzu. O hindi, sa mukha ni Ginang. Shen, ikaw, di ba, hindi ba? Kaya handa ba kayong tumulong sa akin sa isang bagay? Handa kaming tumulong. Kakaibang inapin niya ang asawa ko kanina. Kaya't pasensya na. Tulungan ninyo akong maghayganti. Huwag naman. Longfei, tulungan mo ako. Ikaw ang Longfei. Kapatid Shen, dapat sana ay magpasalamat ako sa iyo. Kung hindi kayo naghiwalay ni Chuzu, hindi ko sana mapapangasawa si Chuzu. Pasensya na. Hindi ko alam na si Chuzu ay asawa mo. Hindi mo alam. Siguradong hindi ka itatago ni Chuzu. Hindi mo alam. O hindi ka naniniwala. Ako. Pangulo Shen, pakiusap, bitawan mo na ako. Chuzu. Pwede mo ba akong patawarin? Chuzu. Longfei. Chuzu. Gayunpaman, ex-boyfriend mo siya. Dapat kahit papaano, alalahanin mo ang nakaraan. Paano mo naman kami matatakot gamit ang posisyon ni Ginang? Shen, para pang apiin kami. Likha ako ba ang puot sa inyo? Sino ang lumikha ng problema sa akin kanina? Chuzu. Pasensya na lang, mali talaga ako. Maaari mo bang ay patawad ko? Ipinaatawad kita. Sige. Pumatay ka nga sa akin. Hanggang sa maging kontento tayo, saka na lang. No yun. Nakaluhod ako sa'yo, Chuzu. Ganyan ka ba kamasungit? Sabi ng asawa ko, kailangan mong lumuhad. Hindi mo ba narinig?
Sandali ka lang. Kailangan mo ring gawin. Chuzu, huwag kang maging labis. Hindi mo ba kayang gawin? Magsasagawa ako ng pagyuko. Sige na. Tungkol sa inyo. Chuzu. Maaari mo ba akong patawarin? Tama iyon, Chuzu. Alam na natin na kami ay nagkamali. Pakiusap, patawarin mo ako. Tama. Talagang nagkamali kami. Tama iyon. Bukas. Bibigyan ko kayo ng isang araw para mag-isip. Ayaw kong makita kayo muli. Tara na. Hintayin mo sandali. May kailangan ka pa bang sabihin? Ilan ka tumigil sa pag-ibig sa akin? 7 taon na ang nakalipas. Araw na naghiwalay tayo. Hindi na kita mahal. Ininsulto mo ako noon. Gusto mong patunayan na mas mabuti ang buhay mo kaysa sa akin. Tama. Noon, mahal na mahal kita. Para mahalin ka, isinakripisyo ko ang aking karera. Magbigay ng lahat ng bagay. Ang natanggap ko ay mga reklamo mula sa iyo. Dahil sa Panginoon, napakadako ko. Na ipagkaloob sa akin ang pagkabuhay muli. Nang pumasok ako sa buhay mo, lumaki ako masaya. At ang lahat ng tao ay sobra-sobra na masaya. Mula ngayong araw. Sa buong buhay na ito, hindi na natin kailangang magkita. Nakaasawa ka na ng isang mabuting asawa. Ano pa ang ipagmamalaki mo? Anong talento meron ka? May talento man ako o wala, hindi ko na kailangang patunayan sa'yo. Tara na. Nanay, Yue, pumunta ka sa ospital. Delikado ang tatay mo. Bakit mo ako tinitingnan? Anong gusto mong gawin? Napakabastos mong makipag-usap, pero napakaduwag mo. Ikaw, Yue. Chuzu. Longfei, bakit mo siya nirespeto ng ganyan? Wala si Ginoong Shen dito. Huwag mong kalimutan, noong nasa kolehiyo pa ako, si Chuzu ang naghabol sa'yo, di ba? Yue, may sinabi ba akong mali? Dati, gusto kong mag-aral sa ibang bansa. Nagtalo ka sa akin, sinamantala ni Chuzu ang pagkakataon. Aaminin ko. Sa pag-akit ng mga lalaki, talagang mas magaling si Chuzu kaysa sa akin. Noong panahong iyon inakit niya si Longfei. Ngayon inaatake naman si Shen Fokhen. Ikaw, Yue, huwag mong ngungang bibig mo. Ikaw ay nagpasya lumipat sa ibang bansa. Nakitaan na natin na walang masamang relasyon ka sa Longfei. At ako, nagmahal kami pagkatapos ng 15 buwan mo nang lumipat. Pagkatapos malaman mo na may bagong pulisya si Longfei, ikaw ay simula ng maghapis. Nakipag-ugnayan ka pa rin sa kanya. Ngunit, si Longfei ay isa din sa mga itlog na may babaeng porma. Siya ay nananatili ng komunikasyon sa iyo. Kaya, sabi ng tama, ang ikaw ba ang tanging third party? Anong sinabi mo? Longfei, siya ay nagsabi ng ganun. At hindi ka nagbigay ng paliwanag para sa akin. Sige na, Yue. Kami ay dumating sa ospital ngayon upang makitang magsikhain si Dr. Chu. Huwag na lang mabasak ang ating oras. Pasensya na, Aling Shen.
Chuzu, anong ginagawa mo rito sa akin? Ito ba ang ospital na iminumungkahin mo? Narito ako para magtrabaho. Naririnig kong natigil. Nagtrabaho ka sa ospital, isa kang mananurse. Huwag kang magbanta. Pasensya na. Sandali lang. Ano ang ginagawa nyo? Kamusta? May appointment kami kay Dr. Chu. Pumila para kumuha ng numero. Lahat dito ay may appointment kay Dr. Chu. Hindi ito. Siya ay isang sista. Paano siya umaasa na masok? Nagtrabaho siya dito. Kung hindi siya, ba't ka masok? Wag na lang. Sige, isang sista naman siya. Bilang 32. Sa pinakadulo ng mga kwarto. Pasahan naman. Bakit ka? Kung hindi ako, sino? Nasaan si Dr. Chu? Ako talaga. Ikaw si Dr. Chu. Tapos ka ng kalimutan, narito akong isang medical student pala. Hindi kita hinahanap, gusto kong hanapin si Dr. Chu, espesyalista sa medisina. Ang klinika na ito ay akin. Kung nandito ka, iyon ay dahil hinahanap mo ako. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw ba si Dr. Chu? Hindi ka ba nurse? Ini ang binabasahon ko sa iyo. Kailangan ng operasyon ng aking ama. Kung mayroon ka pa ring galit sa akin, maaari kang magbigay ng sulok sa akin. Ngunit huwag ka nang maglalaglag sa buhay ng aking ama. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nasaan si Dr. Chu? Tumawag ka ng doktor na si Chu dito. Nurse, may isang tao na nagkakagulo dito. Tawagin mo ang gwardya dito. Chuzu, ano ang gusto mong gawin? Dahil sa pulong ng klase, galit ka pa rin sa akin, di ba? Humingi na ako ng tawad sa iyo. Anong ibig mo pa? Nakitaan ko na, hindi ba yan alam mo, na si Manning Shen ang nagtatanong tungkol sa sitwasyon ng aking ama. Huwag akong makita ni Dr. Chu. Chuzu. Tama ka, isang masamang babae ka. Chuzu. Dumating kami dito para makipagkita kay Dr. Chu. Ang sakit ng kanyang ama. Si Dr. Chu lamang ang makakapagpagaling. Sila ang nagdulot ng gulo. Palayasin sila. Oo. Bitawan mo ako, Dr. Chu. Sino ka ngayon na hindi mo pwedeng makita ang Dr. Chu? Dr. Chu. Sa ating ospital, ay Dr. Chu lamang ang si Chuzu. Gusto kong makita ang isang espertiya. Dr. Chu. Yu Wei, bago ka dumating, hindi mo ba ito pinag-aralan ng mabuti? Ang taong nakaupo sa harap mo, ay ang pinakamahusay na dalubhasa sa medisina, Dr. Chu. Ano? Ikaw ba si Dr. Chu? Hindi ka ba nurse? Hindi kang sinabi kung siya akong mananampalataya. Ikaw lang ang naiintindihan na siya akong mananampalataya. Zuzu. Ang sakit ng ina niya ay huwag itanggal.
Kami ay dumating ngayon. Sino lang para humingi sa'yo ng operasyon para sa ina ni Yue? Basta siguraduhin mo lang na susundin mo. Ilang pera ka nais? Tayo bang pare-pareho tayong nagsang-ayon? Unang-una, ako ay isang doktor. Ang pagtulong sa tao ay ang aking tungkulin. Hindi ko kailanman magagawa ang pagtanggap ng mas maraming bagay. Pangalawa, hindi ko maaaring tanggapin ang operasyon na ito. Bakit hindi mo ito tatanggap? Bakit kailangan na may sakit ang aking tatay? Chuzu, bakit ka parent ganoon masama? Dahil nasugatan ang aking kamay. Hindi ako nakakabisa. Dapat ay surgeryan ng aking tatay. Nasugatan ulit ang aking kamay. Makatwiran ba ang sinasabi mo? Yue. Nakalimutan mo ba, yung kamay ko, ikaw ang nagpasakit niyan. Yue. Chuzu. Tulungan mo akong iligtas ang tatay ko. Kung ililigtas mo ang tatay ko. Pasensya na, kaibigan. Oo, babayaran kita ng mabuti pa. Ang kamay mo, di ka siguradong nasaktan hanggang sa buto. Ang bisturi ay napakalambot, mapagkakatiyakan ito. Pakitulungan mo si ama ko. Hindi ka makakatayo lang habang umuubos ang aking ama. Ang operasyon ay isang trabaho na kailangan ng kasiglasahan. Para sa ngayon, ang kamay ko ay hindi makakapaggawa nito. Hindi ka makakatulong sa kanyang pagkamatay. Yue. Huwag kang ipapapatupad ng etika sa akin. Kung hindi ka nagpatalo ng kamay ko, maaari kong gawing operasyon si ama mo. Ano ang moral na presyon? Ito ang buhay ng aking ama. Hindi mo ito titulungan. Pagkatapos ka rin ito ay parang hamak. Hamaker. Ay saya kita, Yue. Bumagal ka, Longfei. Bakit pa rin ka tumutulong sa kanya? Gusto niyang ibasag ang aking ama. Bakit pa rin ka tumutulong sa kanya? Ang kamay niyang nasaktan, iyon ka ang gumawa. Chuzu. Sa gayon din. Ang ama ng Yue ay isang tao rin. Mayroon bang ibang doktor na makakagawa nito? Makipag-operasyon ba sila? Ipakita mo sa akin ang record ng iyong sakit. Ang selula ng kanser na naay dako na. Dili na ko mahatigan og lihok. Ginatong bakini. Iadiso ko imong dili kapag operahan. Paggamit ng pagpamaloloy sa pamilihan. Ilipat ang pasyente sa akin. Maaari pa siyang mabuhay ng 2 taon. Naghihiwalay ka ba? 2 taon lang ang buhay. Chuzu, magaling ka talaga. Nakikita kong sadyang gusto mong saktan ang tatay ko. Ano ang makukuha mo kung mamatay siya? Yue. Ako ay isang doktor. Kung hindi ka na paniniwalaan ang kakayahan ko, maaari kang hindi makinig sa akin. Walang itatanim sa iyo. Mag-iwan tayo. Chuzu. Longfei. Hindi ka kailangang mag-sorry sa kanya. Iniisip kong magsalba ng operasyon si ama ko. Bagamat hindi siya ang may sining, sisilbing makipagtulungan rin siya. Yue. Pagkatapos magwawala si ama, nagawa kong lubusang proseso ito. Huwag kang masyadong malungkot. Yue. Lost lahat ng responsibilidad ni Zuzu. Kung di siya, hindi ka agad mautos ang aking ama. Noong siyang sinabi ni Zuzu na tila ibig kumuha ng pananampalataya, ikaw ang hindi sumunod. Zuzu, mayroon ka bang ibang mga ideya sa iyong isip kundi siya? Longfei. Kami ay kasama na 7 taon na. Hindi ba kayo pa rin nag-iisip ng kanya? Ngayon ako'y asawa mo. Chuzu ay para sa Shen Fakhen, asawa ng Chairman Shen. Kaya mo bang iuugnay sa Chairman Shen? Sobra na. Tapos ka na bang magsalita? Longfei. Ako ay isang babae.
Maliwanag na maliwanag ang loob mo sa akin. Sa totoo lang, hindi mo pa siya nalimutan. Ngayon, ako na ang asawa mo. Iniisip mo pa rin ang ibang babae. Karapat-dapat ka bang maging asawa? Masamang puso ka na ba? Kung hindi ikaw gusto na magbuhay sa akin, tawagin natin ang paghahaway. Long Fei. Anong sabi mo? Gusto mo bang maghawak ng akin? Tumatanggap ng masama ang puso ko. Bakit ko kayang pumayag noon na pumunta sa labas ng bansa sa'yo? Anong ibig mong sabihin mo? Nag-aalala na ako. Alam kong ngayon, si Chuzu ang tunay kong pagmamahal. Siya ay patunay na matalino. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya ititigil sa kanyang pag-aaral. Siya ay maging isang expert sa medikal. Anong sinasabi mo? Huwag na tayong mag-asawa. Basta na akong naghahanap sa mukha mo. Huwag na tayong mag-asawa. At pagkatapos, hahanapin mo ang Chuzu, Long Fei. Isip mo ba na kailangan pa ng mukha mo ng Chuzu? Siya'y kasal na sa Pangulo Shen Fokhen. Alam ko. Ngayon wala na akong maiaayos. Pero kung ikukumpara kay Chuzu, talagang kulang ang grupo. Ayaw kong makasama ka. Long Fei. Chuzu. Sinira mo ang buhay ko. Wawasakin kita. Chuzu. Zhang Yue. Patay na ang tatay ko. Nawala ng yaman ng pamilya ko. At gusto ni Long Fei na makipaghiwalay sa akin. Chuzu. Pakiusap. Maaari mo ba akong tulungan na kumbinsihin si Long Fei? Tulungan mo akong pakiusapan siya. Huwag mo akong hiwalayan. Wala na akong iba. Chuzu, pakiusap ko sa iyo. Isang beses na lang, okay ba? Tumayo ka na. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong sumang-ayon, hindi ako tatayo. Wala na akong ama. Hindi ko kayang mabuhay ng walang Long Fei. Pakiusap, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Zhang Yue, ang tungkol sa iyo at Long Fei ay hindi ko problema, Chuzu. Alam kong galit ka sa akin. Pero hindi mo kailangang sirain ako ng ganyan. Wala na akong tatay. Gusto mo bang sirain ang pamilya ko? Lahat ng pinagdadaanan mo ay dahil sa sarili mong gawa. Ngayon, nagtatrabaho ako. Wala nang oras para makipag-usap sa'yo. Ang lahat na nasa pagitan mo at ng Long Fei. Hindi ko nais na maging bahagi rito. Chuzu, huwag ka maging umiiyak. Kung gusto mo nang sabihin na maputol ang aking buhay, huwag mong bababaan ang pag-asang mag-iisa ka pa rin. Kung nais mo akong haningan, huwag mong bababaan ang pag-asang mag-iisa ka pa rin. Chuzu, mabuti kang matiyaga. Fokhen, injured ka nang. Yue, huwag kang magsisira, susuko ka. Tawagin ang pulis. Doon sila sa pinuno ng pulis. Oo po. Bakit? Bakit kayo nagsisiguro sa akin? Walang pera na ako. Chuzu, nag-good ako sa iyo. Bakit mo ako binabayaan? Nagudgad talaga ako sa iyo. Chuzu, nagudgad ako sa iyo. Fokhen, may yu ay sakit. Hindi sakit. Hindi na lang, babalaykan kita. Sa hinaharap. Hindi ko ka na ililimos ng madali. At hindi rin papayagan kung ibang tao ay maghaharap sa iyo. Salamat sa iyo. Kinahaluan kong makilala ka. Ayon sa akin ang pinsan ko sa buhay ko.
Tama. Ikaw ang sumasagot sa buhay ko. Hindi. Ikaw ay namungusang mabubuti. Inumin ngayon. Matutulog ka na lamang sa 3 araw. Sa susunod na linggo ay bumalik para sa pagsusuri. Salamat, Doktor. Bakit ka nandito? Narinig mo na ba? Bumababa ang stocks ng Longfei na pinuhunan. Ngayon, marami na siyang utang. Tama nga. Nawala ng impormasyon mula sa nakaraang buhay. Siya ay bumalik sa kanyang original na anyo. Chuzu. Ako ito. Gusto kong makita ka. Sige ba, sabi ko na sa iyo. Nagwala na ako sa iyo. Hindi pa paano ako. Isang ilang na araw, pumunta ako sa ospital para sa isang pagtatanong. Nagkakasakit ng cancer sa lungs ko ang huling pagkakataong ito. Chuzu. Maaari kang makita ako muli. Narito ka ba? Ospital. Chuzu, nasa dito ka na ba? Tita. Mag-usap kayong dalawa, lalabas ako. Chuzu, alam ko na, siguradong hindi mo ako iiwan. Sa puso mo, tiyak na nandyan ako. Tama ba? Longfei. Tanggap ang katotohanan. Muling na naman kami. Noong bumalik ka, tapos na ang ating relasyon. Alam ko. Napansin ko na nagkamali ako sa iyo dati. Lahat nito ay dahil sa akin. Sa agham, naglingkod ka sa akin ng mabuti. Ngunit ganito ang traito ko sa iyo. Ngayon naiintindihan ko na, noong nakaraan, dapat ay nasa tabi kita. Hindi sana ako nagsisisi. Chuzu. Maaari mo ba akong patawarin? Maaari ba tayong magsama ulit? Ngayon mayroon na akong bagong buhay. May asawa at anak na ako. Dumating ako rito, para lang sabihin ang huling paalam sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Sa puso mo, sigurado akong nandyan ako. Ang ating pagmamahalan sa loob ng maraming taon. Paano mo masasabi na hindi ito totoo? Nagtatampo ka lang dahil sa akin. Huwag na kitang mabuhi. Napagpalain ko na. Chuzu. Mayroon kang huling pag-asa na magbuntis sa akin. Kapag tayo'y magbalik sa bawat isa, maaari nating magbuntis. Hindi ako nag-aalala na mag-isip si Xiaobao sa amin. Longfei. Sa gitna mo. Ito ang pinakamali kong naramdaman. Bakit mo ba alam kung ano ang pinakabibigay buhay sa akin? Walang aming mga anak. Ito ang bagay na pinagbigyan ng Diyos sa akin. Chuzu. Huwag lumabas. Nakaramdam ako ng pagod. Hindi ko gusto magwala sa iyo. Ang buong bagay ay kasalanan ko. Hindi ko ka nabibigyan ng paniniwala. Pwede ba kang magpatawad sa akin? Hindi. Longfei, bakit hindi pa rin ka nasisiyahan? Hindi na ako sa'yo'y nanlilimutan higit sa lahat. Hindi pa kailangan magbuntis sa iyo. Sana ay di ka magpapasya lumihis sa nakalipas. Ayaw kong bumalik sa nakalipas. Chuzu. Kung maaari kong bumalik sa simula. Sasabihan kita ngayon. Magbigay ka ba sa akin ng pagkakataon? Longfei, ang buhay ay walang maraming pagkakataon na ituloy-tuloy tulad ng ganito. Bukod pa ron, hindi mo masasala, dahil sa lahat ng pagkakataon, hindi kang nagsasatisfy. Pasensya na.
Noong una, sobrang galit sa sarili ko. Nag-iisa akong sumunod sa karunungan at kapangyarihan ngunit lahat ng naging hulog. Hindi ko makakasama ang resultado na ito, kaya't itinulak ko ang lahat ng pagkakamali sa iyo. Nawala ka. Ibig sabihin, nawala ang lahat. Marahil ito ang parusa na ibinibigay sa akin ng Diyos. Chuzu. Dumaan lang ako dito. Dumaan ka lang ba talaga? Nanay. Ama, ayaw kita makita. Ang kwentong-kwento ng mananalisto. Kaya ayaw kita makita. Kaya kausapin kita ng may salaysay. Tapos ka na ba? Tapos na ang lahat, tayo na. Shen Fakhen, may pagkakataon ng ospital na makipag-ugnayan sa ibang bansa. Inirekomenda ako ng direktor na mag-aral pa. Maari tayong kailangang maghiwalay ng kaunti. Sige, umalis ka na. Nang nag-propose ako, nangako ako sa iyo. Hindi kita pipigilan na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Sisiguradong isasagupain kita sa lahat ng iyong gustong gawin. Ang ganda ng aking asawa. Ka. May nabubuhay pa bang pag-ibig sa kanya ka? Bakit ganito ka umaakma? Nag-aalala ako na may nabubuhay pa siya sa iyong puso. Tapos, nababagabag ka ngunit. Dahil dito. Asawa, ang pagmamahal natin ay natapos na hapon pa. Mas pa. Siya ay walang pagbabago. Siya ay mayroon sa buhay. Siya ay natutuwa sa iba. Siya ay walang pera. Siya ay natatakot sa mga taong mas matuwin kaysa sa kanya. Ang uri ng tao na ito ay mag-iisa sa pipiit ngunit mag-iiba. Laging nasa pag-iisa at hindi puso. Ngayon, sa puso ko, mayroon akong iyo at ang Xiaobao. Hindi ka na lamang. Na lamang ngayon. Kaya susundin kita at maghintay sa bahay. Oo. Tatlong buwan mamaya, pupunta ako sa ibang bansa para mag-aral. Sa daan, tinawagan ako ni Long Fei ng maraming beses, ngunit hindi ko sinagot. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang magkita muli. Hello, ang numero na tinatawagan mo ay kasalukuyang walang sumasagot. Nanay. Huwag mo nang tawagan. Hindi na siya darating sa akin. Hello, ang numero na tinawagan mo ay kasalukuyang walang tumanggap. Okay lang kung hindi siya darating sa akin. Ngayon, mukhang masama ako. Hindi niya ito magugustuhan. Long Fei. Doktor. Long Fei. Chuzu. Nagmamahal na ako. Kung may susunod na buhay, hindi ko ka pa ibibigay ulit. Sa panahong pag-aaral at pagsasaliksik, natatandaan kong lumayo akong paglalakbay sa mga magandang paningin. Sa hinaharap, nakuha ko ang balita na namatay si Long Fei. Tama na ang aming pagwawala.
ina. Sa buhay ko, ang taong pinakamahal ko ay nasa gilid ko. Ang pinakamagandang paningin ay patuloy pa rin sa daan. Nagsisimula pa lamang ang aking kinabukasan.